lumalabas na po yung tampuhan, inggitan, o iba pang mga internal problem ng mga maka-Duterte. Especially yung grupo ng mga abogado ni Duterte sa Daig at saka ho ang grupo ni Harry Roque na atat na maging abogado ni Duterte sa ICC, hindi naman ho nangyari. Sa halip ay kumuha sila ng dayuhang abogado na si Attorney Nicholas Coltman. Marami na po kasing advice at ginawa si Roque, hindi pinansin ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Ultimo yung pakikipagkita ni Roque na gustong makausap ang dating Pangulo, hindi pa rin po nangyayari until now. Halos ilang buwan na ba yan? Dumating siya doon ay March, di ba? 12. So April, May, June, July. 4 na buwan na. Ni anino ni Duterte hindi pa nakikita, nakakausap ni Roque. Pero patuloy pa rin siyang tumusuporta. Ngayon, hindi na siya makatiis. Dahil pasikip na nga ng pasikip ang mundong ginagalawan ni Harry Roque dyan sa Europe. Palipat-lipat na lang siya. Dahil mukhang ayaw man niya aminin, mukhang tagilid yung kanyang asylum na application sa Netherlands. Hanggang ngayon, wala pa. At nagtampo na nga siya. Sinabi niyang wala daw suporta siyang natatanggap mula sa mga Duterte at mga Duterte supporters dito sa Pilipinas. Kaya gustong umuwi na lang at harapin ang kanyang kaso. Maganda pa yun. Pero ito po, kahit personal na reklamo at nararamdaman ni Roque, kaya ko aking pinag-usapan at ginawang topic natin, ito po yung pagpapatunay na hindi sila nagkakasundo. Pagpapatunay na nag-iinggitan na sila. Nagkakanya-kanya na sila. Kasi, alam nyo, ang principal nila yung kanilang pinag-idol nila at pinagkakatiwalaan nilang leader nila ay nakulong. Yan po ang epekto sa kahit anong organization sa buong mundo, mga gobyerno, pribadong sektor. Pag yung pinakapuno, pinaka-mastermind nila sa lahat ng galaw nila ay nakulong, talagang babagsak ang imahe at maaapektuhan ang kanilang galawan. Kung yung mapapansin sa nakalipas na mga taon, nandito si dating Pangulong Duterte, malaya-malaya pa yung mga followers nila at mga vloggers nila. Parang organized pa. Pero nung makulong, eto na. Dahan-dahang lumalabas na yung nagkakanya-kanya sila, nagsisisihan, nagsusulutan na. Kaya merong internal problem sa loob ng mga taga-suporta at abogado ni Duterte. Itong ginagawa ni Attorney Coltman, puro sablay naman. Lahat ng petition at motion niya, ni-reject. Bitin. Ngayon nga, may petition siya for interim release daw, para daw mai-release Duterte. Abay, siya mismo yung nag-request na huwag muna daw desisyonan. Parang wala siyang ebidensya para patunayan niyo. So kung ganyan, tuloy na ang trial sa September. At pag natuloy na ang trial, lalo nang hindi makakalabas si Duterte. Kasi pag nag-trial na, obligadong siya ay nandoon. At hindi na ho talaga yan makakawala habang tinatrial. So dahil yan dun sa pwedeng miscommunication or nagsasapawan o talagang nag-iba ang galaw ng mga Duterte matapos makulong si dating Pangulong Duterte. Kaya pati yung mga taga-suporta, nagkanya-kanya na. Pati nga mga vlogger, nag-away-away na merong kampi sa original na mga Duterte, kay Sara, kay Pulong at kay Baste. Pero meron naman vlogger na kampi at sumusuporta doon sa grupo ni Hanilet at iba pa. So, ayan po yung nangyayari sa kanila. So, ayaw kong, hindi po ito pakikialam, binabalita ko lang kasi kahit anong gawin nyo, sila ay balita. Marami nagsasabi, bakit Duterte lagi ang topic? Hindi lang ako yan. Kasi sila ay balita. Bakit sila nakakulong? At ngayon, kung ano pang mga pinagsasabi, kahit nakakulong na ang dating Pangulo, ang dami pa sinasabi ni Sara at yung kanilang mga kasamahan laban sa gobyernong ito. Ayaw nilang manahimik. So, bakit hindi sila pag-uusapan? Habang sila hindi na nanahimik at habang nakakulong si Duterte, laging balita ang kanilang pamilya. Dahil ang issue rito, crime against humanity, kawalan ng respeto sa karapatang pantao ng mga Pilipinong biktima, naging biktima, at saka sa kasalukuyang liderato ng ating gobyerno. Ayaw nilang respeto Patuloy na sinisiraan. Ano bang ginagawa ni Sara? Kahit saan siya magpunta sa buong mundo, puro paninira, puro batikos, personal ang kanyang ginagawa. At kanyang inamin na doon sa huling speech niya. Ang makakalaya lang daw si Duterte kapag nawala na, bumagsak na si Pangulong Marcos. So, ibig sabihin na kailang purpose talaga, sirain, pabagsakin. Pero hindi mangyayari yan. Dahil kakaunti na sila
3 taon na silang nananawagan ng ganyan, walang sumusuporta. Lalo na, mas identify na kailang grupo, fake news. Nagpapakalat ng fake news for destabilization, panlilangan ng mga Pilipino, sila lang naman ho ang nagbubulahan at naglulukohan ang matinong Pilipino. Marcos loyalists, Marcos supporters, independent majority ng mga Pilipino dito at sa abroad, ayaw sa kanila. Ang gusto natin ay katahimikan, lalo na ngayon. Panahon ng tag-ulan, panahon ng kung ano ng problema, hahaluan pa nila ng personal. Paano naman sila sasamahan? Ang kailangan, pagkakaisa, magtulungan. Kung tinutulungan tayo ng ibang bansa dahil tayo magandang bansang Pilipinas, dapat ang Pilipino ganon. Ang pundasyon ng tagumpay at kaunlaran ay pagkakaisa. Ayaw nilang makaisa eh. Pilit silang nagagalit at ginagalit, niloloko ang kanilang taga-suporta. Akala naman nila kaya nilang magpabagsak ng gobyerno. Hindi mangyayari yan. Wala silang manpower, wala silang kapabilidad pabagsakin ng gobyernong matino. Hindi po ako spokesman ng gobyerno, pinanindigan ko lang po base sa aking interpretation, analysis at opinion. Matatag ang Marcos administration hanggang 2028 yan. Okay? Pero sa ngayon, dahil dun sa kailang mga grievances, kailang mga dahilan, magpapabagsak sila, walang sasama sa kanila. Pera-pera lang yan. Sila lang po ang naglulukuhan. Sa totoo lang, ang matinong Pilipino never sumama sa maling gawain na labag sa batas at makakaapekto sa security at kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Marami na ang people power nangyari sa bansa. Anong nangyari? Umunlad ba tayo? Wala. Hindi na mauulit yan. Due process, eleksyon ang solusyon. Kung tapos na ang term, mag-i-eleksyon. Pag nag-eleksyon, lagay tayo ng karapat-dapat. Ganon. Pero yung mga agaw na kapangyarihan, sawan-sawa na ang mga Pilipino dyan. Pati business community, pati kabataan, ayaw nila. Kasi nakakasira lang. Politiko at negosyanteng iilan lang ang nakikinabang epekto ng pang-aagaw sa kapangyarihan. Pangkalahatan, walang natutuwa sa pang-aagaw ng kapangyarihan. Kaya never mangyari ulit yan. Tandaan niyo sinasabi ko. Yung nagsasabing kaya-kaya nila, madali na, pangarap yan. Nananaginip sila. Gumising kayo, baka bangungutin kayo. Mahirap yan. Alam naman natin, pera lang. Kaya kayo nananaginip at nangangarap na magpapalit ng gobyerno. Never. Hindi papayag. Professional ang mga sundalong Pilipino. Under General Browner at Defense Secretary Teodoro. Professional ang PNP under General Torre at Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government at Commander-in-Chief President Marcos Jr. Ayan po ulitin ko, hindi ako spokesman na kahit sino. Ang Malacanang at ang gobyerno, walang pakialam sa aking ginagawa. Pero pinanindigan ko ito dahil yung prinsipyo, paniniwala, opinyon, yan ang totoo. Pagmamalasakit, hindi pang-aagaw ng kapangyarihan ang kailangan natin.